Eto na nga guys. Eto na nga, makinig kayo. Meron pong sinugod. Yan kasi tago-tago pa sa batas eh. Meron pong sinugod sa kanyang compound. So ito po guys ay update natin kasi ngayon lang po. Ngayong araw, kaninang madaling araw, basta ngayong araw, sinugod itong si Kibuloy sa kanyang compound. At this time po guys, abay madami pong mga supporters at mga Palmolive girls ang humarang sa AFP. Nakikipagpatentero sila. Parang nakikipag-ini-mini-mini mo. Talagang ayaw nilang ibigay itong si Kibuloy. Alam nyo, mga hayop talaga itong mga mga supporters ni Pacquiao. Alam nyo kung bakit? Mantakin nyo guys, pinaghahanap ng batas. Dahil unang-una, ang reklamo sa kanya, di umano, allegedly, sex offender, rapist, human rights violator, human trafficking, fraud, coercion. Ano pa ba yung mga mga kinakaharap na na kaso ni Kibuloy? Money laundering, 'di ba? Mantakin nyo, ganyan yung mga kaso, ang bibigat. Tapos kayong mga bulag, ang lalaki naman ng mga mata ninyo, bakit mga bulag kayo? Nakikita nyo naman nagkaroon na ng napakadaming hearing. Pinapasipot siya, ngunit nagtatago. Diba? Tapos ipagtatanggol ninyo, nakikipagpatentero kayo, tapos biglang sasabihin, ano ba yung mga layunin ninyo? Kung gusto nyo ng katotohanan, huwag si Kibuloy yung hulihin nyo. Si Marcos. Ang damay pa kayo. Ito guys, meron tayong video. Itong mga Palmolive girls na to, mga awit talaga no? Ang titilok ng mga pagmumuka. So, bago ko pala guys ipapanood yung video, nag-post na din ng pakikisimpatya itong mga DBS supporters. Kabilang na nga dito guys, yung baklang hitad din. Ang sabi niya, iba-iba tayo ng paniniwala pagdating sa relihiyon. Pero para lusubin ninyo ang tahanan ng kanilang Diyos ay isang malaking pagkakamali. Lulusubin kasi doon nagtatago yung demonyo. Diba para maging malinis, maaliwalas ang tahanan ng Diyos, kailangan puksain yung demonyo. Nandoon yung demonyo nagtatago eh. Diba? So kailangan puksain. So alam na nga nila guys ng AFP ng batalyon na pinadala doon ng mga kasundaluhan na nandoon si Kibuloy. Kaya nga ang dami nila eh. Makikita nyo mamaya, i-play natin yung video. Ang dami nila. Yes guys, ang dami. Tas nagtataka din ako, bakit madaling araw madami ding tao doon? So meaning talagang pinoprotektahan nila si Kibs. Alam nilang nandoon eh. Nakaabang, nakabantay. Diba? Nagigets nyo ba yung logic? Eh kung hindi makatao yung mga pulis doon, yung mga bantay doon, sana pinangsusugod na kayo, pinangbababangga na kayo. Kaso may pa din eh, may awa pa din yung mga taong nandoon, yung mga kawani ng gobyerno. Hindi talaga kayo sinugod sa pinakaloob. Diba? Ito yung video. Panood ko muna sa inyo.
And they're trying to march in as early as 4 a.m. po. We're about to go sa morning devotionals namin. It's usually peg at 4 a.m. But these people came. Humingi kami ng hustisya. Walang hustisya ngayon sa ating bansa. Sabi nila, they're just obeying an order. Whose order? Walang hustisya. Ano? Armed men! Walang hustisya ngayon. Armed men! Mga kapatid, armed men! Kami lang nandito. Sino ba ang naging armed? Ha? Dito kami sa Mga peace loving ang nasa England. Nagawa dinadala. Pero ito, Pilipinas. pasok dito. Papayag ko tayo mga kapatid. Dito papayag mga kapatid. O yan, tatanong, whose order? Malamang sa kataasan, ingot ka ba? Sino yung nagpagawa ng Senate hearing? Di ba si Senator Risa Hontiveros? O up to this moment, nahuli ba si Kibuloy? Di ba hindi? Tapos ngayon magtatanong kayo, kaninong ordinansa yan? Malamang kay Senator Risa Hontiveros, ibinaba niya sa mga kapulisan. O, tatanong kayo, whose order? Tapos sasabihin nyo, walang demokrasya, walang hustisya ang ating bansa. Paano naging walang hustisya? Masyado lang talaga kayong bulag. Masyado lang talaga kayong fanatiko. Kaya nga guys, tama tayo ng analysis, no? Na kung matatandaan ninyo, last week, nagkaroon po ng balita na nilagyan po ng ating presidente ng 2 batalyon doon sa Davao. So sabi ko sa inyo, preparation na yan para kay Kibuloy. Syempre 'di ba, alam nyo naman na yung mga PNP naka-relieve. 'Di ba? Kasi may kasalanan. Sumunod sa utos ni Baste Duterte sa tukhang-tukhang. Na-relieve sila. Hindi naman talaga totally na natanggal sa trabaho, pero suspended. Relieve sila sa trabaho. Ngayon, pumasok sa eksena yung PNP SAF, Philippine National Police Special Force Action. Pumasok sa eksena ang PNP SAF. Bali sila na ngayon ang naka-assign doon. 2 batalyon sila guys, 2 batalyon. Para maiwasan yung yung sabotage. Kasi maybe, baka yung mga pulis doon kaya hindi sumusunod. 'Di ba? Kasi nandun si Baste. Si Baste, tatay niya, si Digong, na si Digong ay malapit kay Kibuloy. Diba? Para maiwasan yung mga bata-bata ba, uy, bata ko si hindi yan susunod sa inyo. Na-sign ang PNP SAF Battalion. Tingnan nyo, within 2 weeks pa lang, alam na nila kung saan nagtatago si Kibuloy. Samantalang yung mga PNP doon sa Davao, bago ma-relieve, lagi nilang sinasabi na we do not have any idea kung nasaan si Kibuloy. Diba laging ganon? O bakit itong PNP SAF? Diba? Alam na nandoon si Kibuloy. Kasi nga pinagtatakpan ng ibang kapulisan dyan sa Davao. Pansin nyo, pinagtatakpan nila itong si Kibuloy. Ngayon, wala silang bata-bata dito sa inassign ni PBBM. Hindi pala si PBBM nag-assign yan. Although, under siya ng gobyerno. Pero under to ni Risa. Kasi di ba si Risa yung head ng Children's Women and Family Protection. At siya din yung nagsagawa ng Senate hearing para dito kay Kibuloy na talagang inabangan. Di ba? Ang tindingan ni Senator Risa Hontiveros At beside, maybe mayroong din basbas ng gobyerno dyan kasi yung approach nga ni Baste in terms of war on drugs ay ang pangit. Diba kung mapapansin ninyo, ang pangit. Ano yung nangyari? Patukang-tukhang under siya ng DILG. Pero tama tayo ng analysis, no? Na itong PNP SAF Battalion na to ay nakalagay talaga para doon, diba? Para paghahanda kay Kibuloy at siguro, tama din tayo sa ating susunod na analysis para din to sa susunod na paghahanda para kay kay Duterte. So maybe ganun. So, yun guys, update natin ngayon. Anong petsa ngayon? June 10. Ako po, June 10. June 10. So, it's me again guys. Si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.